20 itim na supot na naglalaman ng mga hiwa-hiwalay na parte ng katawan ng tao ang natagpuang palutang-lutang sa Ilog Pasig. Nabulabog ang mga residente ng Barangay San Miguel, naguluhan ang mga pulis, at walang ni isang report ng nawawalang tao. Pero habang tumatagal ang investigasyon, lalong tumatapang ang misteryosong amoy. Kung hindi ito murder case, saan nanggaling ang mga parte ng katawan na ito? Kakatigil lang ng ulan nung gabing iyon. Malagkit pa ang hangin sa Barangay San Miguel, dala ang amoy ng basang lupa na humalo sa lansa ng Ilog Pasig. Bahagyang tumaas ang tubig, mabilis ang agos sa ilalim ng lumang tulay na kawayan. Kumukurap-kurap ang mga ilaw sa poste at binabalot ng manipis na hamog ang madilim na gilid ng ilog. Naglalakad pa uwi ang dalawang binatilyo na sina Dante at Raymond galing sa pagtatanod. Nagtatawanan sila habang nagsisindi ng sigarilyo sa gilid ng tulay. Pampagising sa antok na mata. Pero ilang sandali lang, huminto si Raymond sa paglalakad. Nakatingin siya sa ilog, sa isang bagay na dahan-dahang lumulutang kasabay ng payapang agos. Ano iyon? Parang malaking plastic, no? Nanginginig ang boses niya. Lumapit si Dante, itinutok ang flashlight ng cellphone sa bagay na iyon. Tama nga, may malaking itim na garbage bag na sumabit sa ugat ng kawayan. Tinutulak ito ng agos kaya gumagalaw-galaw ang plastic. Sa una, akala nila basura lang, pero nung sinubukan ni Dante na hilahin ito papunta sa pampanggamit ang kawayan, biglang kumalat ang napakabahong amoy sa paligid. Napagtakip ng ilong si Raymond at umatras ng nasusuka. Anong amoy yun, te? Diyos ko! Hindi ordinaryong basura yan. Namumutlang tinitigan ni Dante ang laman ng supot. May maliit na punit sa dulo ng itim na plastic. Kita ang isang bagay na maputla at mapula-pula sa loob. Napalunok siya ng mariin. Mand! Parang laman ng tao. Biglang naging impyerno ang tahimik na gabi. Sumigaw si Raymond ng ubod ng lakas. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa tubig dahilan para magtahulan ang mga aso sa barangay. Lumabas ang ilang residente dala ang mga gasera at flashlight, nagtataka sa sigaw. Sa loob lang ng ilang minuto, napuno na ng tao ang tabing ilog. Nagbubulungan sila sa takot habang nakatakip ng ilong. May mga hinimatay pa nung makita ang laman ng supot ng buksan ito ng hepe ng tanod. Dumating ang mga pulis makalipas ang 1 oras. Huminto ang police mobile ng local precinct sa tulay. Umawang ang sirena sa basang hangin. Ilang opisyal na nakauniporme ang bumaba na tensyonado ang mukha. Agad nilang kinuha ang itim na supot. At ang nagpatindig ng balahibo ng lahat, hindi lang isa, kundi 20 malalaking plastik ang lumulutang sa paligid ng ilog. Ang iba ay sumabit sa ugat ng puno, ang iba ay tinagay pababa ng agos. Nagkagulo ang lahat. Nagsigawan ang mga tao, inilayo ang mga bata, at nag-iyakan ang ilang kababaihan. Diyos ko, sinong demonyo ang gagawa nito? Sabi ni Kapitan Generoso Cruz, punong barangay ng San Miguel, na namumutla ang mukha. Nakatayo siya sa gilid ng ilog habang may payong na itim. Nakatitig siya sa agos ng ilog na nagdadala ng mga putol-putol na katawan. Mukhang matapang ang mukha niya, pero may kakaiba sa likod ng mga tingin niya. Parang may sikreto siyang alam pero pilit na itinatago. Mabilis siyang nag-utos sa mga pulis na i-cordon ang ilog at bawal lumapit ang mga residente hanggat hindi tapos ang investigasyon. Nung gabing iyon, binalot ng masangsang na amoy ang buong barangay at simula noon, wala nang nangahas na maglaba o maligo sa ilog. Kinaumagahan, kumalat na ang balita sa buong Maynila. Headline sa lokal na balita, 20 supot ng laman ng tao, natagpuan sa Pasig River. Kalat na ang mga litrato ng crime scene na ikinagulat ng publiko. At sa gitna ng kaguluhan, isang batang journalist na nagngangalang Rico Santos ang nakaupo sa maliit na kapehan sa gilid ng lungsod, nakatitig sa laptop screen ng matalim ang mata. 2 taon pa lang si Rico bilang freelance journalist matapos umalis sa isang malaking dyaryo sa Maynila. Kilala siya sa mga investigative report na matapang at hindi takot sa banta. Pero nitong mga huli, medyo matumal ang karir niya. Wala na siyang maisip na topic na magpapaingay ulit ng pangalan niya. Nang makita ang balita, kumabog ang dibdib niya. Ito na iyon, bulong niya. Balitang magbabalik ng karir ko. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Rico ang kamera at dumiretso sa Barangay San Miguel gamit ang luma niyang motor.
Inabot ng halos 2 oras ang biyahe, dumaan sa maluluwag na kalsada at bukid na basa pa ng ulan. Sa biyahe, puno ng tanong ang isip niya. Sino ang kayang gumawa ng ganun kalupit? Serial killer ba o kulto? Pagdating sa barangay, agad na sumalubong kay Rico ang nakakatakot na aura. Tahimik ang kalsada, sarado ang mga tindahan, at maraming residente ang nakasilip lang sa bintana. Huminto siya malapit sa ilog na binabantayan ngayon ng mga pulis at may police line. Sinubukan siyang paalisin ng isang pulis, pero pinakita ni Rico ang press aid niya. Sir, pakiusap, wag masyadong lumapit. Under investigation pa ito, sabi ng isa sa mga pulis ng madiin. Gusto ko lang malaman kung totoo bang may 20 supot, tanong ni Rico. Tinitigan siya sandali ng pulis saka bumulong, mas mabuti, sir, wag nang masyadong mag-usisa. Maraming bagay dito na hindi nakikita pero buhay. Nagtaka si Rico sa sinabi ng pulis. Binuksan niya ang kamera at kumuha ng litrato mula sa malayo. Sa gilid ng ilog, may ilang residenteng nagsisindi ng insenso at naghahagis ng bulaklak. May nagdarasal, may nakatulala lang. Nang maghapon, naglakad si Rico papunta sa karinderya sa gilid ng ilog. Karinderyang mukhang matagal nang sarado. Sa kahoy na sinboard, nakasulat pa rin ang pangalan ng may-ari, karinderya ni Aling Celia. Nakakandado ang pinto, pero mula sa siwang ng bintana. Nakita ni Rico ang mga maalikabok na mesa at malaking kaldero sa kusina. Nagtaka siya, bakit sarado kung kailan kailangan ang barangay ang tambayan na ganito, isip niya. Biglang may dumaang bata na may dalang timba ng tubig. Tumingin ito kay Rico at bumulong. 3 araw nang hindi lumalabas ng bahay si Aling Celia, kuya. May sakit daw, pero kakaiba ang amoy galing sa karinderya. Magtatanong pa sana si Rico, pero tumakbo na ang bata. Tumingin si Rico sa ilog na nagre-reflect ng kulay kahel na araw. Alam niyang hindi ito ordinaryong kaso. Amoy na amoy pa rin ang lansa, pero hindi lang galing sa ilog, tila may naghihintay na matuklasan sa ilalim. Bumaba na naman ang gabi sa San Miguel at mula sa malayo, ang huni ng mga insekto ay parang bulong na ayaw marinig ng tao. Tumayo si Rico sa gilid ng ilog, nakatitig sa tubig na dahan-dahang umaagos, habang sinasabi sa sarili, lahat ng ilog may sikreto. At ibig sabihin, ang sikreto ng Pasig River ay higit na mas madilim kaysa sa inaakala ko. 3 araw na ang nakalipas simula nang matagpuan ang 20 plastic bags na puno ng laman ng tao sa ilog Pasig. Pero ang masangsang na amoy ay nasa hangin pa rin, parang nakadikit sa bawat pader ng bahay. Ang barangay San Miguel na dating puno ng tawanan ng mga bata at tilaok ng manok, ngayon ay naging tahimik at puno ng kaba. Wala nang naglalakas loob lumabas sa gabi. Pati ang tunog ng karaoke na naririnig sa kapitbahay ay nawala ng parang bula. Sa bawat sulok ng barangay, nagbubulungan ang mga tao nang may takot sa mukha. Naghihinalaan sila sa isa't isa. Tila ba ang pumatay ay posibleng kapitbahay lang nila. Ang iba ay nagsisindi ng insenso sa harap ng bahay, umaasang hindi manggugulo ang mga kaluluwang posibleng inanod. Kulam siguro to, sir. Bulong ng isang ale kay Rico nung dumaan siya sa harap ng barangay hall. Dati raw kasi may naaksidenteng truck ng punerarya dyan sa ilog. Baka hindi pa tahimik ang mga kaluluwa nila. Umiti lang ng tipid si Rico. Hindi siya agad naniniwala sa pamahiin. Naniniwala siyang sa likod ng lahat ng takot ay mailohikal na paliwanag. Pero sa loob-loob niya, hindi siya mapalagay. Sa isang motel malapit sa palengke siya natutulog, pero madalas magising dahil sa bangungot. Panaginip na nagiging dugo ang tubig sa ilog at may mga kamay na lumilitaw mula sa ilalim. Kinaumagahan, pumunta si Rico sa barangay hall. Nandoon na ang ilang pulis mula sa AC, nakakarating lang para tumulong sa investigasyon. Sinalubong sila ni Kapitan Generoso Cruz ng seryoso ang mukha. Nakabarong siya na kulay tsokolate. Kalmado ang boses pero matigas. Sana matapos agad ang investigasyon na to, sir. Takot nang lumabas ng bahay ang mga tao, sabi niya habang nakatingin ng diretso sa pulis. Pinagmasdan ni Rico si Kapitan Generoso mula sa malayo. Masyadong perpekto ang pagiging kalmado niya. Hindi kalmado ng taong walang alam, kundi kalmado ng taong nagpapanggap na walang sala. Pagkatapos ng maikling meeting sa pulis, sinubukan ni Rico na lumapit para mag-interview. Excuse me, kap ako po si Rico Santos,
journalist galing Philippine Star. Pwede po ba akong magtanong? Umiti ng magalang si Kapitan. Siyempre naman, Sir Rico. Pero pasensya na, hindi ako makakapagbigay ng maraming detalye habang ongoing ang investigation. Ayaw naming lalong magpanik ang mga tao. Magalang ang tono niya, pero may tensyon na mahirap ipaliwanag. Tinitigan siya ni Rico ng malalim. Ewan ko ba, may kung ano sa mata ng lalaking to, lungkot na pilit itinatago. Nang hapon, naglakad si Rico papunta sa tabing ilog. Nakalagay pa rin ang police line at ilang pulis lang ang nagbabantay. Pinagmasdan niya ang tubig na payapa, pero kulay putik pa rin. Sa malayo, nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa harap ng saradong karinderya. Siya si Aling Celia, ang may-ari ng karinderya na nabanggit ng mga tao. Mukhang luma at tahimik ang pwesto. Lumapit si Rico ng dahan-dahan. Magandang hapon po, Nay. Ako po si Rico, reporter. Totoo po bang may narinig o nakita kayo bago mangyari yun? Dahan-dahang tumingala si Aling Celia. Mapungay ang mata at kulubot ang balat. Wala akong alam, iho, mahina niyang sagot. Nagluluto lang ako dito. Pero ilang araw bago mangyari yun, kakaiba ang amoy ng tubig sa puso ko. Amoy karneng bulok. Napalunok si Rico. Galing po ba sa ilog? Umiling ng marahan si Aling Celia. Hindi ko alam. Pero simula noon, laging tumatahol ang mga aso tuwing gabi. Minsan nakakarinig ako ng sasakyan na humihinto malapit sa ilog, pero pag tinitignan ko wala namang tao. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ng bahagya ang pinto ng karinderya. Sumingaw ang malansang amoy mula sa loob. Pasensya na, iho. Maglilinis pa ako ng kusina. Baka isipin pa nilang may alam ako pag nakita nilang may kausap akong reporter. Bago pa makapagtanong ulit si Rico, isinara na ni Aling Celia ang pinto ng mahigpit. Nung gabing iyon, nagkaroon ng malaking patrol ang mga pulis. Pinasok lahat ng residente sa bahay. Pero kahit nag-ikot ang mga pulis, hindi pa rin nabawasan ang takot sa barangay. May ilang residenteng nagsabing nakarinig sila ng tunog na parang plastik na hinihila malapit sa ilog. May mga sumumpa rin na nakakita ng anino ng taong nakatayo sa tulay, nakatingin sa tubig. Nakaupo si Rico sa beranda ng motel, nakatingin sa malamlam na ilaw sa malayo. Binuksan niya ang laptop, nagsulat ng notes. May itinatago ang barangay na to. Lahat takot. Pero hindi lang dahil sa plastic bags. Takot sila sa isang bagay o sa isang tao. Biglang may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Mabilis na lumingon si Rico. Sino yan? Mula sa labas, narinig ang mahinang boses ng babae. Sir, ako po si Lizel, nurse sa health center. May ipapakita po ako sa inyo. Agad na binuksan ni Rico ang pinto. Nakatayo si Lizel sa harap ng pinto, nakauniporme pa at tensyonado ang mukha. Naglabas siya ng brown envelope mula sa bag niya. Kopya po to ng report galing sa district hospital. 2 weeks ago, may 20 bangkay na walang pagkakakilanlan na inilipat daw para ilibing. Pero hanggang ngayon walang proof ng libing. Binuksan ni Rico ang envelope at tinignan ang papel sa loob. Walang pangalan, puro numero lang at pirma ng opisyal ng ospital. Sinong pumirma sa baba? Mabilis na tanong ni Rico. Kinagat ni Lizel ang labi, nag-aalin lang ang sumagot. Pirma po yan ng Chief of Hospital. Pero tignan nyo sa gilid sa baba, may pangalan ang tumanggap. Binasa ng mahina ni Rico ang kupas na sulat. Generoso Cruz, punong barangay ng San Miguel. Parang tumigil ang mundo ni Rico. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang papel. Totoo ba to? Yumuko si Lizel. Hindi ko po alam ang ibig sabihin niyan, sir. Pero simula nung mangyari iyon, binura lahat ng data sa computer ng ospital. Yan lang ang naitago ko ng patago. Biglang tumahimik ang kwarto. Pumasok ang hangin sa bintana, dala ang amoy ng ilog na mamasa-masa at malamig. Matagal na tinitigan ni Rico ang envelope. Puno ng tanong at takot ang mga mata niya. Kung totoo to, mahina niyang sabi, ibig sabihin na bubuhay sa malaking kasinungalingan ang mga tao dito. Lumalalim na ang gabi. Mula sa malayo, rinig na ang huni ng mga insekto at agos ng ilog. Tumingin si Rico sa labas ng bintana sa dilim kung saan patuloy na umaagos ang ilog pasig.
Alam niyang simula ngayong gabi, hindi na magiging pareho ang buhay niya. Hindi lang tubig ang dala ng ilog, kundi mga sikretong handang lunurin ang sinumang maghahanap nito. Mas tahimik kaysa sa dati ang tanghali sa San Miguel. Tumatagos ang araw sa makapal na ulap, tumatama sa ibabaw ng ilog Pasig na mukhang payapa, pero may kulay putik pa rin na parang dugong hindi pa natutuyo. Dala ng hangin ang amoy ng halumigmig galing sa ilog. At tirang usok ng insenso ng mga residente. Nakatayo si Rico sa gilid ng kalsada malapit sa tulay, nakatingin sa lumang karinderya sa kabilang ibayo. Karinderya ni Aling Celia. Mukhang ayaw ng mabuhay ng karinderya. Tabingi na ang singboard. Tuklap na ang ibang letra at saradong-sarado ang mga bintana. Simula nang dumating siya 2 araw na ang nakalipas, wala pa siyang nakikitang lumabas-masok doon. Pero lalong lumaki ang kuryosidad niya nung makita ang report ni Lizel tungkol sa mga nawawalang bangkay. Ang pangalan ni Kapitan Generoso Cruz sa ilalim ng sulat ay paulit-ulit sa isip niya. Lumapit si Rico. Rinig na rinig ang bawat hakbang niya dahil sobrang tahimik ng kalsada. Walang batang naglalaro. Walang tunog ng nagdidikdik ng sili o tilaok ng manok gaya ng dati. Pagdating sa tapat ng karinderya, nakaamoy siya ng kakaiba. Hindi amoy bulok na bangkay, kundi amoy ng sabaw ng bulalo na sobrang tapang, malinamnam at masakit sa ilong. Galing ang amoy sa siwang ng saradong bintana. Kumatok ng mahina si Rico sa pinto. Aling Celia. Ako po si Rico. Yung reporter na nakausap niyo kahapon. May itatanong lang po sana ako. Walang sumagot. Kumatok ulit siya ng medyo mas malakas. Tahimik pa rin. Yumuko siya para sumilip sa butas sa ilalim ng pinto. Maalikabok ang sahig. Pero sa sulok, may bakas ng natuyong likido na kulay tsokolate, parang natapon na sabaw pero masyadong maitim at malapot. Nagsimula na siyang kabahan. Pumunta si Rico sa likod ng karinderya. Nandoon ang bakod na kawayan na sira-sira na. Binuksan niya ito ng dahan-dahan at nakita ang maliit na bakuran na mailumang poso sa sulok. Sa tabi ng poso, may nakatayong malalaking kaldero na nakatakip ng maigi. At ang nakapagtataka, may manipis na usok na lumalabas sa isa sa mga kaldero. Kahit patay na ang apoy sa ilalim. Napalunok si Rico at lumapit ng dahan-dahan. Yumuko siya at sinubukang buksan ang takip ng kaldero. Pagkabukas ng bahagya, sumingaw ang amoy ng nilagang karne. Pero hindi ordinaryong amoy ng karne. May kakaiba at hindi natural sa amoy na nagpabaligtad ng sikmura niya. Mabilis niyang isinara ang kaldero, pinipigilan ang pagsuka. Pero napansin niya ang isang bagay sa tabi nito. Tumpok ng maliliit na buto na tuyo na, nakaayos sa ibabaw ng tabla. Maayos ang pagkakasalansan, parang sinadya. Aling Celia, ano ba talagang niluluto niyo dito? Bulong niya, hindi makapaniwala sa nakikita. Biglang may narinig siyang mahihinang yapak sa likuran. Mabilis na lumingon si Rico. Isang matandang babae ang nakatayo sa pinto sa likod. Maputla, magulo ang buhok at nanginginig ang kamay. Si Aling Celia. Blanko ang mata parang taong matagal nang hindi natutulog. Sir Rico, bakit kayo pumasok dito? Paos at mahina ang boses niya, pero maihalong kaba. Nakaamoy po kasi ako ng kakaiba, Nay. Akala ko po may gas leak o ano. Pero ano po to? Nagluluto po kayo? Matagal siyang tinitigan ni Aling Celia bago ngumiti ng samar. Bulalo lang, sir. Nagluluto lang ako ng bulalo gaya ng dati. Pero ayaw nang kumain ng mga tao dito. Napansin ni Rico na nanginginig ang kamay niya sa seradura ng pinto. Nay, anong karne ang gamit niyo? Nawala ang ngiti ni Aling Celia sa tanong na iyon. Yumuko siya. Hindi na kailangang malaman ng tao. Ang mahalaga halal ang mga sangkap. Dati gusto ng lahat kumain dito. Ngayon takot na sila, tumingin siya sa ilog. Samantalang buto lang naman ang tinatapon ko. Hindi kasalanan. Nanlamig si Rico sa narinig. Buto. Tinitigan niya ng matalim si Aling Celia. Hindi sumagot ang matanda. Pumasok lang ito sa karinderya at isinara ang pinto mula sa loob. Rinig ang pagpihit ng susi. Nanatiling nakatayo si Rico sa likod bahay ng ilang sandali. Ang mga salita ni Aling Celia ay parang sirang plaka sa isip niya. Anong ibig niyang sabihing buto?
Saan galing ang karne? Kinuha niya ang cellphone at sinimulang i-video ang kusina. Nang matutok ang kamera sa malalaking kaldero, biglang may narinig na lagutok mula sa poso. Mabilis na lumingon si Rico. Gumalaw ng bahagya ang takip ng poso at dahan-dahang natulak mula sa ilalim. Biglang sumingaw ang masangsang na amoy, sa pagkakataong ito mas matapang, mas masakit sa ilong. Nagpigil ng hininga si Rico at lumapit ng dahan-dahan. Tinutok niya ang flashlight sa loob ng poso. Sa madilim na ilalim, nakita niya ang anino ng itim na plastic bag na lumulutang. Parehong-pareho nung nahanap ng pulis sa ilog nung nakaraang araw. Pero sa pagkakataong ito, may boses mula sa loob ng poso. Boses na parang habol ang hininga. Tapos dahan-dahang narinig ang boses ng babae na bumubulong. "Huwag mong gambalain sila." Napaatras si Rico at nabitawan ang cellphone. Nanginginig ang flashlight sa kamay niya. Tumakbo siya palabas sa bakod na kawayan at dumiretso sa kalsada nang hindi lumilingon. Nung gabing iyon, bumalik si Rico sa tinutuluyan na nanginginig ang katawan. Umupo siya sa kama habang nakatitig sa basag na cellphone. Nakasave pa rin ang video na nag-record kusa. Nang i-play niya, nakita ang mukha ni Aling Celia sa dulo ng kusina na nakatingin sa kamera. Pero ang nakapagtataka, itim na itim ang mata ng babae, walang puti. Mabilis na isinara ni Rico ang cellphone. Alam niyang hindi ordinaryong reflection lang ng ilaw ang nakita niya. Sinabunutan niya ang sarili, sinusubukang kumalma, saka bumulong, kung hindi ito ordinaryong pagpatay, napasubo na ako ng malalim. Mula sa labas ng bintana, naririnig na naman ang ilog. Tahimik, pero parang may tinatagong mahinang halakhak galing sa malayo. Muling binalot ng manipis na hamog ang umaga sa San Miguel. Mula sa bintana ng kwarto, nakatingin si Rico sa ilog na dahan-dahang umaagos. Tila walang pakialam sa lahat ng lagim na nangyayari. Matapos ang gabing muntik na siyang mabaliw dahil sa nangyari sa karinderya ni Aling Celia. Ngayon, determinado siyang imbestigahan ang lahat ng may malamig na ulo. Nag-vibrate ang cellphone sa kamay niya. Mensahe mula kay Lizel. "Nakakuha ako ng data galing sa East Manila Medical Center. May record ng pagpapadala ng bangkay na walang official report. Kailangan nating mag-usap." Agad kinuha ni Rico ang jacket niya, isinara ang notebook na magdamag niyang sinulatan ng sketch ng kaldero, buto, at mga kakaibang sinabi ni Aling Celia. Sa labas, naririnig na ang tunog ng mga sasakyan. Dahan-dahan nang bumabalik sa normal ang mga tao. Kahit marami pa rin ang nakatingin ng may pagdududa sa ilog, ang ospital kung saan naghihintay si Lizel ay nasa gilid ng lungsod, mga 20 minutes mula sa San Miguel. Malaki ang gusali pero luma. Patay pa ang ilang ilaw sa hallway kahit tanghali na. Mabilis na naglakad si Rico papunta sa record section kung saan naghihintay si Lizel hawak ang makapal na folder. "Rico," bati ni Lizel sa mahina pero mariing boses. "Tignan mo to." Binuksan niya ang folder. Sa loob ay may ilang photocopy ng dokumento na ma-stamp ng ospital. May listahan ng mga bangkay na pumasok at lumabas pero hindi balanse ang bilang. Sa loob ng nakaraang 3 buwan, may 22 bangkay na dinala sa ospital para sa autopsy. Pero 12 lang ang naibalik sa pamilya. Ang iba ay walang record kung saan napunta. Kumunot ang noo ni Rico. At yung mga nawala, malapit ang petsa sa pagkatagpo ng mga supot sa ilog. Tumango si Lizel. Tumpak. Tugma ang petsa. Huminga ng malalim si Rico habang nakatitig sa dokumento. Kung totoo to, ibig sabihin ang mga putol na katawan sa ilog ay hindi biktima ng random killing. Kundi parte ng katawan ng mga bangkay sa ospital na ewan ko kung paano nakalabas ng walang permiso. Tinitigan siya ni Lizel ng maigi. "Sino sa tingin mo ang may gawa?" "Inside job." Mabilis na sagot ni Rico. Siguradong may medical staff na kasabwat. Nagdesisyon silang puntahan ang isa sa mga dating staff sa forensics department ng ospital, isang lalaking nagngangalang Ike Ramirez. Kilala siya ni Rico sa mga kontak niya sa media noon. Kilala ang doktor na tahimik pero tapat. Kahit nitong mga nakaraang taon ay madalas lumiban ng walang malinaw na dahilan. Pagdating nila sa opisina niya, nakaupo si Ike Ramirez nakatingin sa bintana. Maputla ang mukha at nanginginig ang kamay ng makipagkamay kay Rico.
Alam ko nang darating kayo, sabi niya sa mabigat na boses. Pero pakiusap huwag niyong babanggitin ang pangalan ko kapag sinulat niyo ang balitang ito. Lumapit si Rico. Kailangan lang namin ng katotohanan, Dorothy. Bumuntong hininga ng malalim ang doktor. Binuksan ang lasi ng mesa. Naglabas ng maliit na itim na flash drive. Nandito lahat ng data. Video, report, pati Keith footage ng autopsy room. Pero mag-ingat kayo. Hindi ito maliit na kaso. Malalaking tao ang hinahanap nyo, may kapit pati sa local government. Nagkatinginan sina Rico at Lizel. Sino sila, Dos? Tinitigan siya ni Ike Ramirez ng matalim pero pagod. Ang nag-utos sa akin na itapon ang mga tira ay hindi taga-ospital, kundi taga-barangay San Miguel, ang kapitan nyo mismo, si Kapitan Generoso Cruz. Biglang tumahimik ang kwarto, tanging tiktak lang ng orasan ang naririnig. Nanikip ang dibdib ni Rico. Narinig na naman ang pangalang iyon. Sa pagkakataong ito, mas mabigat na. Kapitan Generoso, bulong niya, hindi makapaniwala. Dahan-dahang tumango si Ike Ramirez. Pumupunta siya sa ospital linggo-linggo, sinisigurado raw na walang ebidensyang maiiwan sa pagdispose ng bangkay. Hindi ko alam ang ibig niyang sabihin noon, pero nung lumabas ang balita tungkol sa plastic bags, alam kong wala na sa kontrol ang lahat. Kinagat ni Lizel ang labi, pinipigilan ang emosyon. So sa lahat ng panahon, si Kapitan ang kasabwat sa paglalabas ng putol na katawan sa ospital. Hindi lang kasabwat, sagot ni Ike Ramirez. Siya ang nag-aayos ng distribution. May network na bumibili ng body parts para sa iba't ibang gamit. Hindi ko alam lahat ng detalye, pero isa dun ay para ipadala sa mga mumurahing kainan sa gilid ng syudad. Sa salitang tikainan, naalala agad ni Rico ang mukha ni Aling Celia. Ang maputla niyang ngiti, ang kakaibang amoy ng bulalo, at ang huling sinabi niya. Buto lang naman ang tinatapon ko, hindi kasalanan. Nanlamig ang dugo ni Rico. Pumikit siya, iniisip ang mga mukha ng residente na posibleng nakakain na ng bagay na hindi nila ma-imagine. Dosi, kailangan namin ng matibay na ebidensya, mahinang sabi ni Rico. Hindi namin pwedeng akusahan ang kapitan ng walang konkretong data. Tumango si Ike Ramirez. Buksan niyo ang file na may pangalang Getting Report sa flash drive. Pero mag-ingat kayo, may ibang pangalan sa loob. May source din galing media na nakaalam nito, pero nawala siya bago pa may publish. Natahimik si Rico. Anong pangalan? Isang batang journalist. Nakalimutan ko ang buong pangalan. Pero natatandaan ko ang apelyido niya. Cruz. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Rico sandali. Tumingin siya kay Lizel na nagpipigil din ng hininga. Cruz, ulit niya ng dahan-dahan. Tumingin sa kanila si Ike Ramirez nang nagtataka. Bakit, magkakilala kayo? Sumagot si Rico sa mababang boses. Halos pabulong. Cruz ang apelyido ni Kapitan. Umalis sila ng ospital ng mabigat ang loob. Hindi nagsalita si Lizel sa buong biyahe. Blanko ang mata, puno ng tanong ang isip. Alam ni Rico na sinusubukan niyang intindihin o tanggihan ang bagay na kakatuklas lang niya. Sa harap ng gate, huminto si Rico. Lizel, may alam ka di ba? Tumingin sa kanya si Lizel, namumutla. Hindi pa ako sigurado, Rico. Pero mukhang hindi lang basta kapitan ang tingin ko sa kanya. Bakit? Dahil tatay ko siya. Natahimik si Rico. Umihip ng malakas ang hangin, dala ang amoy ng ilog mula sa malayo. Umalingaungaw ulit sa isip niya ang tunog ng ilog Pasig. Parang boses na tumatawag mula sa dilim. Ngayon nagsisimula ng magdugtong-dugtong ang lahat. Aling Celia, mga parte ng katawan, ospital, at ang kapitan na nagtatago pala ng madilim na sikreto kahit sa sarili niyang kadugo. Parang dumudugo ang langit ng San Miguel nung hapong iyon. Nakabitin ang maitim na pulang ulap sa ibabaw ng bukid. Habang humahaba ang anino ng mga puno sa daan papunta sa bahay ni Kapitan. Mabagal magmaneho si Rico. Pasulyap-sulyap kay Lizel na nakaupo sa passenger seat. Mukhang maputla ang babae. Magaang mata dahil sa tagal ng pagpipigil ng iyak. Lizel, kung hindi ka pa handa, pwede nating gawin to bukas, sabi ni Rico. Mag-ingat ka. Umiling ng marahan si Lizel. Hindi, Rico.
Kailangan kong malaman ngayon. Sa tagal ng panahon na muhay ako sa kasinungalingan, kailangan kong marinig mismo sa bibig niya. Nanginginig ang boses niya, pero matatag. Nakatayo ang bahay ni Kapitan Generoso Cruz sa dulo ng barangay nakaharap mismo sa Ilog Pasig. Mula sa labas mukhang payapa ang bahay. Maayos ang hardin, nakadim light ang ilaw sa bakuran at amoy sampagita ang hangin. Pero para kay Rico, ang bahay na iyon ay parang nakatitig sa kanya gamit ang mga matang puno ng sikreto. Pagkatok nila, narinig ang malalim na boses mula sa loob. Pasok. Dahan-dahang binuksan ni Lizel ang pinto. Sa loob, nakaupo si Kapitan Generoso sa silyang yantok, nakabarong na kulay tsokolate. May hawak siyang baso ng mainit na tsaa. Matalim ang tingin ng mga mata niya, pero may halong pagod na hindi halata. Lizel, malambing na bati niya, tila walang alam sa bagyong dala ng anak niya nung hapong iyon. Ang tagal mo nang hindi umuuwi. Kung hindi dahil sa chismis sa labas, aakalain kong nakalimutan mo na ang bahay na to. Nanigas si Lizel sa kinatatayuan. Tay, hindi ako pumunta para mag-reminisce. Pumunta ako para magtanong. Umiti ng tipid si Kapitan. Tungkol saan? Sa 20 plastic bag sa ilog. Tungkol sa ospital, tungkol kay Aling Celia, at tungkol sa kasalanang tinatago nyo. Dahan-dahang nawala ang ngiti. Tumingin sandali si Kapitan kay Rico bago bumalik sa anak. So may kasama kang reporter. Kaibigan ko siya, mabilis na sagot ni Lizel. At wag niyong ibahin ang usapan. Alam ko na ang lahat. Alam kong kasabwat kayo ng ospital para itapon ang mga parte ng katawan. Alam kong kasama si Aling Celia dun. Biglang bumigat ang paligid. Dahan-dahang ibinaba ni Kapitan ang baso ng tsaa sa mesa at tumayo. Upo muna kayo, Lizel, kalmado niyang sabi. Pero masyadong kalmado ang boses niya parang taong handang magpaliwanag ng isang bagay na napakadilim. Nakaupo si Rico sa kanan, palihim na nire-record ang usapan sa cellphone. Bahagyang umuugoy ang chandelier sa ulunan nila, dagdag sa tensyon. Naglakad si Kapitan papunta sa bintana. Tumingin siya sa ilog na dahan-dahang umaagos at bumulong. Alam mo ba, anak? Dati hindi ako kapitan. Admin staff lang ako sa East Manila Medical Center. Nakita ko mismo kung paano tratuhin ang mga bangkay na parang basura, katawan ng tao na dapat sana ay ilibing ng may respeto. Tinatapon o binebenta ng patago sa black market. Lumingon siya, tumingin kay Lizel. Nandidiri ako. Gusto kong pigilan iyon, pero nung sinubukan kong magsumbong, pamilya ko pa ang tinakot nila, kasama ang nanay mo. Natahimik si Rico. Nagulat si Lizel, pero hindi siya sumingit. Kaya tinuloy ni Kapitan Generoso. Nakipagkasundo ako. Pagtatakpan ko ang gawain nila basta ang parte ng kita ay gagamitin para sa barangay, para sa maliit na klinik na pinatayo natin sa San Miguel. Para sa scholarship ng mahihirap na bata. Pero nagbago ang lahat nung simulan nilang ibenta ang parte ng katawan para gawing pagkain. Halos mabasag ang boses niya sa huli. Yumuko siya at tinakpan ang mukha gamit ang kamay. Hindi sala rin si Aling Celia, Lizel. Biktima siya. Nagtrabaho ang asawa niya dati sa ospital. Pinilit siyang kunin ang mga tirang katawan para itapon. Pero hindi niya kayang itapon lang. Niluto niya kasi akala niya karne lang iyon. Hindi niya alam. Dahan-dahang tumayo si Lizel na namumula ang mata. So alam niyo ang lahat simula pa lang at nanahimik lang kayo. Tinitigan siya ni Kapitan ng malalim. Kung nagsalita ako, sira ang lahat ng pinaghirapan natin. Ituturing na impyerno ang barangay na to, pinili kong akuin ang kasalanan ng mag-isa. Sa pamamagitan ng pagtatapon ng plastik sa ilog. Sigaw ni Lizel. Sa pagtatago ng bangkay ng mga inosenteng tao. Hindi sumagot si Kapitan. Nagsisimula ng mangilid ang luha sa mata niya. Nagsalita na rin sa wakas si Rico, Kapitan, with all due respect, hindi pwedeng ibaon ang katotohanan to, may karapatang malaman ang mga tao. May karapatan silang malaman kung ano talaga ang kinakain nila at sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Tinitigan ni Kapitan si Rico gamit ang mga matang puno ng galit at lungkot. Sa tingin mo hindi ko alam? Sinubukan ko ng takpan ang lahat sa pinakamakataong paraan na kaya ko. Pero ngayon bulok na ang lahat. Hindi na ako pwedeng maghugas kamay.
Mahabang katahimikan. Umiihip ang hangin galing sa ilog papasok sa bintana, dala ang huni ng palaka at lagaslas ng tubig. Tinitigan ni Lizel ang tatay niya habang dahan-dahang tumutulo ang luha. Tay, sa buong buhay ko sinubukan kong gayahin kayo, pero kayo pala ang nagtanim ng ugat ng lahat ng to. Lumapit ng dahan-dahan si Kapitan, hinawakan ang balikat ng anak. Sa tingin mo hindi ako nagsisisi? Nakikita ko ang mga mukha nila gabi-gabi sa panaginip ko. Naririnig ko silang tumatawag mula sa ilog. Tumingin ulit siya sa labas ng bintana. Siguro panahon na para pagbayaran ko ang lahat. Pinigil ni Lizel ang pag-iyak. Paano pagbabayaran, Tay? Sa paanong paraan? Ibabaon ulit. Tinitigan siya ng tatay niya ng matalim. Sa katotohanan. Pero hindi ikaw ang magsasabi. Ako. Nagkatinginan sina Rico at Lizel. Isusuko niyo ang sarili niyo, tanong ni Rico. Naglakad siya papunta sa mesa, binuksan ang lasi at inilabas ang brown envelope. Sa loob nun ay nandoon ang lahat ng dokumento ng shipment ng bangkay, listahan ng medical staff, pati bank accounts na tumatanggap ng pondo. Handa na ang lahat. Pero may isang pangalan na hindi niyo pa alam. Inilapag niya ang envelope sa mesa. Kinuha ito ni Rico ng dahan-dahan, binuksan ang unang pahina at biglang nanigas ang mukha niya. Nakasulat doon ang pangalan ni Ike Ramirez. Hindi siya witness, mahinang sabi ni Kapitan. Siya ang utak sa likod ng lahat. Tumingin si Rico kay Lizel, nanlaki ang mata. Impossible. Siya ang nagbigay sa atin ng ebidensya, hinihingal na sabi ni Rico. Peking ebidensya, sagot ni Kapitan sa nanginginig na boses. Siya ang nagsimula ng lahat. At ako ang nagtakip. Naging tanga ako dahil nagtiwala ako sa kanya. Binalot ulit ng katahimikan ang kwarto. Tinitigan ni Lizel ang cellphone niyang nakarecord pa rin. Nanginginig ang kamay ni Rico. Sa labas, umalingaw ang tunog ng kampana ng simbahan para sa orasyon, malambing pero mabigat. Tila hinihiwa ang katahimikang sobrang haba na. Umupo ulit si Kapitan. Mukha siyang tumanda ng 10 taon. Bukas ng umaga pupunta ako sa presinto, pero ngayong gabi hayaan niyo muna akong tignan ang ilog sa huling pagkakataon. Walang sinabi sina Rico at Lizel. Pinanood lang nila ang matanda na naglakad palabas ng bahay, papunta sa gilid ng ilog Pasig. Umiihip ang hangin, dala ang tunog ng tubig na paulit-ulit parang dasal o baka paghukom. Dahan-dahang bumaba ang gabi sa San Miguel. Nagre-reflect ang maputlang liwanag ng kalahating buwan sa ibabaw ng ilog Pasig na payapa, pero mapanlin lang na kapayapaan. Umaalo ng mahina ang tubig, dala ang anino ng mga puno sa gilid na parang mga taong nagmamasid sa dilim. Mula sa malayo, makikita si Kapitan Generoso Cruz na naglalakad mag-isa papunta sa maliit na pantalan sa likod ng bahay niya. Hawak niya ang brown envelope na naglalaman ng lahat ng ebidensya, nakakabigay lang niya ng parte kay Rico Santosa. Matagal niyang tinitigan ang ilog tapos bumulong sa sarili. Lahat ng itinayo ko, wala pala kundi kasalanan na binalot ko sa mabuting intensyon. Huminto siya sa dulo ng kahoy na pantalan na lumana. Ang huni ng kuliglig, ihip ng hangin, at lagaslas ng tubig ay parang nagsama-sama para gumawa ng malungkot na kanta nung gabing iyon. Mula sa malayo, nakamasid sina Lizel at Rico sa likod ng kawayang bakod. Hawak ni Rico ang maliit na kamera, nag-aalangan kung ire-record ba o pipigilan ang posibleng mangyari. Hindi ko gusto ang tingin ni tatay. Bulong ni Lizel, nanginginig ang boses gaya ng taong nagpaalam na sa mundo. Tumingin si Rico sa kanya. Kung talagang gusto niyang sumuko, kailangan nating siguraduhin na wala siyang gagawing masama. Lapitan natin. Pero bago pa sila makahakbang, nakarinig sila ng tunog ng makina ng bangka mula sa kabilang ibayo. Tumagos ang spotlight sa hamog ng gabi. 2 lalaking nakaitim ang nakatayo doon. Agad na yumuko si Rico, hinila si Lizel para magtago sa likod ng talahib. Sino sila? Takot na tanong ni Lizel. Sumilip si Rico sa siwang ng dahon. Hindi taga dito. Tignan mo ang galaw, mga hired killer o tauhan. Baka kay Ike Ramirez. Mukhang nakita rin ni Kapitan ang bangka. Dahan-dahan siyang lumingon, tinitigan ang pinanggagalingan ng liwanag. Palapit ng palapit ang tunog ng makina.
Sumigaw ang isa sa mga lalaki sa bangka, "Kapitan, ibigay mo ang dokumento." Hindi na kami ulit. Tinitigan sila ni Kapitan ng walang takot. Sabihin niyo sa nag-utos sa inyo, hindi na maitatago ang kasalanan niya. Handa na ang confession ko. Bukas ng umaga malalaman na ng lahat. Tumawa ng maikli ang lalaki sa bangka. Kung ganun, hindi niyo na kailangang maghintay ng umaga. Binasag ng malakas na putok ang gabi. Bang! Napasigaw si Lizel. Natumba pa atras si Kapitan. Nabitawan ang brown envelope at lumipad sa ere bago nahulog sa tubig. Sinubukan niyang tumayo pero dahil sa pangalawang putok, nahulog siya sa ilog. Naliwanagan ng buwan ang mukha niya sandali bago lumubog. Payapa pero puno ng pagsisisi. Tay! Tumakbo si Lizel mula sa pinagtataguan, sugod sa talahiban ng walang iniisip. Hinabol siya ni Rico, sinubukang pigilan, pero nauna nang nakarating ang babae sa gilid ng pantalan at tumalon sa tubig. Malakas ang agos ng pasig nung gabing iyon. Tumakbo si Rico sa pampang, tinutukan ng flashlight ang tubig. Lizel! Lizel! Rinig ang boses ng babae sa gitna ng alon. Hindi ko siya makita. Tulong, Rico! Tumalon si Rico nang walang pag-aalinlangan. Menusok sa balat ang lamig ng tubig, pero patuloy siyang sumisid para maghanap. Sa ilalim ng ilog, naitutok ng flashlight ang isang bagay. Punit na brown envelope. Mabilis niya itong kinuha at lumangway paakyat, hinihingal. Lizel, ahon na dito. Pero paglingon niya, nasa gilid na ng bangka si Lizel, yung bangkang bumaril sa tatay niya. Sinubukan siyang itulak palayo ng dalawang lalaki, pero pinalo ng babae ang isa gamit ang bato na nakuha niya sa gilid ng pantalan. Nagkagulo. Lumangway palapit si Rico. Nahilan niya si Lizel bago pa makaangat ng baril ang isa sa mga lalaki. Pero bago pa pumutok ang pangalawang bala, umalinggaw ang sirena ng pulis mula sa highway. Agad na bumalik ang bangka at humarurot paalis, nag-iwan ng malaking alon. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang mga pulis. Umiikot ang pula at asul na ilaw sa gilid ng ilog, iniilawan ang tubig na kulay tsokolete. Nahanap ang katawan ni Kapitan mga 100 meters mula sa pantalan. Wala na siyang buhay, pero mukhang payapa ang mukha. Tila nakalaya na sa wakas sa bigat na dinala niya ng maraming taon. Nakaupo si Lizel sa gilid ng ilog, nakayuko habang hawak ang malamig na kamay ng tatay niya. Walang tigil ang luha. Bakit hindi naghintay si tatay hanggang bukas? Mahina ang boses niya, halos hindi marinig. Nakatayo sa tabi niya si Rico, nakatingin sa folder na basa at punit na ngayon. Binuksan niya ang bawat pahina na pwede pang isalba. Pero sa gitna ng mga dokumento, may nakita siyang nagpatigil sa kanya ng matagal. Lumang litrato na nagpapakita kina Izzy Ramirez at Kapitan Generoso na nakatayo sa harap ng autopsy room, kasama ang isang babaeng naka-white coat na nanay pala ni Lizel. Tinitigan ni Rico ang litrato ng tahimik. Lizel, kailangan mong makita to. Dahan-dahang lumingon ang babae, magaang mata. Nang makita ang litrato, nagulat siya. Si nanay yan. Tumango si Rico. Mukhang nagtrabaho rin ang nanay mo sa ospital na iyon. Baka mas marami siyang alam kaysa sa inaakala natin. Hinawakan ng mahigpit ni Lizel ang litrato, nanginginig ang boses. Ibig sabihin hindi pa tapos to, hindi lang ito tungkol kay tatay. Tumingin si Rico sa malayo sa ilog na nagsisimula ng kumalma. Simula pa lang to ng mas malaking bagay. Sa kabilang ibayo, may dalawang ilaw ng bangka na makikita sa malayo papunta sa industrial area kung saan ayon kay Ramirez. Pinoproseso ang mga tira ng autopsy. Tinitigan yun ni Rico ng matalim. Bukas babalik tayo sa ospital, mahina pero sigurado niyang sabi. At sa pagkakataong ito, hindi para maghanap ng ebidensya, kundi para ibunyag ang lahat ng kasinungalingang natitira. Nung gabing iyon, hindi masyadong nagsalita si Lizel. Nakaupo siya sa kwarto ng motel na blanko ang mata habang nakatingin sa pinatuyong folder sa mesa. Nagsusulat si Rico sa laptop. Samantala sa labas, naririnig pa rin ang mahinang agos ng ilog Pasig. Parang bumubulong. Ang kasalanan ay hindi lulubog sa tubig. Naghihintay lang itong lumutang muli. Nagbubukang liwayway na sa langit ng Maynila na kulay pilak.
May manipis na hamog pa sa ibabaw ng mga puno nang iparada ni Rico ang lumang kotse niya sa harap ng East Manila Medical Center. Ospital na opisyal ng sarado simula pa nung 2 taon na ang nakakaraan matapos ang skandalo ng nawawalang bangkay sa autopsy room. Pero nung umagang iyon, mula sa likod ng basag na salamin, may nakikita pang malamlam na ilaw na nakasindi parang may nagtatrabaho sa loob. Nakaupo si Lizel sa passenger seat nakatingin sa gusali na magaang mata. Rico, sigurado ka bang kailangan nating pumasok? Hindi pa nga tapos ang pulis sa pag-aasikaso sa libing ni tatay. Tinitigan siya ni Rico ng marahan. Kung hindi natin hahanapin ang sagot ngayon, pwedeng mawala ang lahat ng ebidensya. Tignan mo yung ilaw. May tao sa loob. Huminga ng malalim si Lizel. Sige, pero kapag may konting senyales ng panganib, labas tayo. Deal, sabi ni Rico habang binubuksan ang maliit na flashlight. Naglakad sila sa bakuran ng ospital na puno ng damo at amoy kulob. Dala ng hangin ang amoy ng kalawang at panis na gamot. Bawat hakbang ay umaalingaw sa mahaba at madilim na hallway. Parang etyo mula sa nakaraan na hindi pa tapos. Sa lumang autopsy room, lugar na naging sentro ng misteryo noon, nakatayo pa rin ang malaking pintong bakal. Pero sa kanan nito, may nakabukas na maliit na pinto. Parang sadyang iniwan. Yumuko si Rico at nakita ang bakas ng gulong ng stretcher na bago pa. May labas-masok dito kailan lang. Bulong ni Lizel. Nakapunta na ako dito nung bata ako. Madalas akong dalhin ni nanay sa admin office sa likod. Pero hindi ako pinapayagang pumasok dito sa autopsy. So nagtrabaho nga ang nanay mo dito. At pinapatunayan ng litratong nahanap natin na direkta siyang involved, sagot ni Rico. Dahan-dahan silang pumasok. Amoy formalin pa rin ang bahagya. Kinakalawang na ang autopsy table sa gitna. Pero sa sulok, may portable computer na nakabukas pa. Ipinapakita sa screen ang listahan ng mga pasyente. Lumapit si Rico at mabilis na nag-type. Ang huling file na na-access ay may pamagat na i-Project Astra Confidential. Nang buksan, lumabas ang listahan ng mga pasyente na may kakaibang description, tissue donor, structure revision, at ang ilan ay may markang successful. Pero ang nagpalamig ng dugo nila ay ang unang pangalan sa listahan. Lizel Cruz, Subject IG-02 Status Active. Rico, joke lang to diba? Nanginginig ang boses ni Lizel. Dahan-dahang umiling si Rico, sinusubukang intindihin ang data sa screen. Hindi, medical report mo to Lizel. Pero tignan mo ang date, 11 years ago, bata ka pa nun. Umatras si Lizel. Anong ibig sabihin na ako? Ako ang test subject. Bago pa makasagot si Rico, nakarinig sila ng mabibigat na hakbang sa hallway sa labas. Mabilis na lumingon ang dalawa. May aninong lumitaw sa likod ng pinto, naglalakad ng kalmado habang may dalang malaking flashlight. Nang tamaan ng ilaw ang mukha niya, nagpigil ng hininga si Lizel. Ramirez. Alam ko na darating kayo dito, sabi niya sa patag na boses. Masyadong madaldal si Kapitan Generoso bago mamatay. Tumayo ng tuwid si Rico. So totoo ngang ikaw ang nag-utos na ipapatay siya. Ngumiti ng tipid si Ramirez. Hindi ako nag-utos ng pagpatay. Pero ang mga taong gaya ni Generoso, minsan sarili nilang desisyon ang pinipili nila. Nanginginig sa galit si Lizel. Ginamit mo ang pangalan ng nanay ko sa baliw na research na to. Anong ginawa niyo sa tatay at nanay ko? Dahan-dahang lumapit si Ramirez, tinitigan siya ng matalim. Nanay mo. Siya ang nagsimula ng lahat. Idea niya ang Project Astra. Program para gumawa ng regenerative cells na pwedeng mag-ayos ng tissue ng katawan. Genius ang nanay mo. Pero hindi siya handa sa kapalit. Tumingin ulit sa monitor si Rico at may nahanap na video folder. Manood ka. Ipinapakita sa KTV recording ang mismong autopsy room. Pero mas maliwanag at bago. Isang babaeng naka-white coat ang nakatayo sa tabi ng surgical table. Kamukhang-kamukha ni Lizel. Mas matanda lang. Sa mesa, nakahiga ang isang batang may sugat sa dibdib. Sabi ng boses sa recording, third stage experiment initiated. Subject Lizel Cruz. Objective, cardiac tissue reconstruction post-trauma. Risk of death 85%.
Natahimik si Lizel, nanginginig ang buong katawan. Ako. Ako yun. Tinitigan siya ni Ramirez. Dapat hindi ka nabuhay, Lizel. Pero ewan ko kung paano nilabag ng nanay mo ang protocol at iniligtas ka sa pamamagitan ng pagturok ng serum na hindi pa aprobado. Simula noon nawala na siya. Si tatay, tanong ni Rico. Bumuntong hininga si Ramirez. Isinara ng tatay mo ang lahat, itinigil ang project at itinago ang result ng research. Pero hindi ako tumigil. Kailangang malaman ng mundo ang resulta. At ngayon ikaw ang nag-iisang buhay na ebidensya ng tagumpay ng Project Astra. Biglang narinig ang sirena mula sa malayo. Mabilis na lumingon si Rico. Pulis, nandyan na sila. Ngumiti si Ramirez. Sa tingin nyo ililigtas kayo ng pulis? Tignan nyo sa likod. Mula sa hallway sa likod, 3 lalaking nakauniporme ng ospital ang lumabas na may dalang tranquilizer gun. Hinila ni Rico si Lizel patakbo sa emergency exit. Dumaplis ang tranquilizer dart sa bakal na pader. Bumaba sila sa emergency stairs dumaan sa morgue. Tinulak ni Rico ang malaking bakal na pinto at isinara. Mula sa loob. Hinihingal sila. Baliw siya, Lizel. Pero kung totoo ang sinasabi niya, kailangan mong malaman ang lahat mula sa source, sa nanay mo. Tinitigan ni Lizel si Rico, namumutla ang mukha. Pero declared missing na si Nana 11 years ago. Tinitigan siya ni Rico ng malalim. O baka itinago. Sa loob ng morgue, nakahanap sila ng pinto na nakatago sa likod ng metal rack. Sa taas may nakasulat na laboratory restricted. Nakakandado ang pinto, pero mula sa maliit na siwang, may nakikitang asul na ilaw na pumipintig ng mahina parang makinang buhay pa. Tumingin si Rico kay Lizel. Kung ano man ang nasa likod nito, baka iyon ang sagot sa lahat. Hinawakan ni Lizel ang kamay niya ng mahigpit. Kung ganun buksan natin ng sabay. Pero bago pa nila mapihit ang seradura, nakarinig sila ng mabilis na yapak papalapit mula sa taas ng hagdan. Umalingaw-ngaw ang boses ni Ika Ramirez. Huwag mong gagawin yan, Lizel. Kapag binuksan mo ang pinto na iyan, malalaman mo kung bakit hindi na bumalik ang nanay mo. Tinitigan ni Rico si Lizel nang nagliliyab ang mata. Handa ka na? Matagal na tinitigan ni Lizel ang pinto. Oras na para malaman ko kung sino talaga ako. Hinila niya ang metal lever gamit ang buong lakas at bumukas ang pinto. Naglabas ng nakakasilaw na asul na liwanag. Sa loob, sa gitna ng kwartong puno ng higanting glass tubes, nakatayo ang isang babaeng kamukhang kamukha niya. Sobrang nakakasilaw ang asul na liwanag sa loob ng kwarto, kaya natakpan ni Lizel ang mukha gamit ang kamay. Nakatayo si Rico sa tabi niya, hinihingal, habang dahan-dahang nag-a-adjust ang mga mata nila sa kislap ng ilaw na pumipintig mula sa loob. Mukhang active underground laboratory ang kwarto. Nakahilera ang malalaking glass tube na puno ng malinaw na likido na nagre-reflect ng liwanag. Pero iisang tubi lang ang umiilaw ng maayos. Sa loob, nakahiga ng tahimik ang isang babaeng kamukhang kamukha ni Lizel Cruz. Lumapit si Lizel nang nanginginig ang tuhod. Hindi pwedeng ako yan. Tumingin sa kanya si Rico nang hindi makapaniwala. Pero buhay siya, Lizel. Tignan mo, gumagalaw ang dibdib niya. Tama nga, may marahang paggalaw sa dibdib ng nasa loob ng tube. May maliliit na bula na lumalabas sa bibig niya parang nananaginip. Ipinatong ni Lizel ang kamay sa salamin. Nanginginig ang boses. Sino ka? Isang boses mula sa likuran nila ang sumagot ng mahina. Siya ay ikaw. Bago ka naging buong tao, lumingon silang dalawa. Nakatayo si Ike Ramirez sa may pinto na namumutla at mapula ang mata. Mukhang pagod na pagod sa pagtatago ng sikreto ng matagal. May hawak siyang laboratory access card na bahagyang nanginginig. Ang Project Astra ay hindi lang medical experiment, Lizel. Isa itong programa para kopyahin ang tao, ang katawan mo. Resulta ng pagsasama ng 2 bigong eksperimento. At ang babaeng nasa tube na iyan ang orihinal na bersyon mo. Umatras si Lizel ng 2 hakbang. Balot ng takot at pagkalito ang mukha. Nagsisinungaling ka. Tao ako. Dahan-dahang umiling si Ramirez. Tao ka pero hindi rin. Ang nanay mo, si Eve Maya, ginawa ka mula sa regenerative tissues na kinuha sa katawan ng kakambal mo na iyan.
Gusto niyang iligtas ang isa sa inyo dahil pareho kayong naghihingalo matapos mabigo ang initial testing. Pero ikaw lang ang nabuhay. Tinitigan ni Rico si Lizel, sinusubukang intindihin ang lahat. So yung nasa tube ay ang unang Lizel. Pwede mong sabihin ganun, sagot ni Ramirez sa patag na tono. Ikaw Lizel ang perpektong bersyon na pinagsama mula sa dalawang buhay na nag-exist noon. At sinubukang pagtakpan ng tatay mo na si Kapitan Generoso ang lahat matapos malaman kung gaano kadelikado ang research. Pero alam mo naman, walang libre sa pagiging perpekto. Tumakbo si Lizel papunta sa computer sa kanang bahagi ng kwarto, pinindot ang kahit anong pwedeng magbukas ng file. Lumabas sa screen ang lumang video recording na mailabel na Astra Logno 1. Lumabas ang mukha ng babaeng may mahabang itim na buhok, si E.C. Maya Cruz, nanay niya. Malumanay pero stressed ang boses niya. Kung may makahanap ng recording na to, ibig sabihin na bigo akong pigilan si Ramirez. Ang Astra ay hindi lang experiment para sa tissue healing. Sandata ito. Gumawa ako ng dalawang bata, Astra G at Astra G, pero isa lang ang pwedeng mabuhay. Kailangang isakripisyo ang isa. Huminto ang recording at tumahimik ang kwarto. Matagal na tinitigan ni Lizel ang screen bago tumingin sa katawan ng kakambal niya sa tube. Napalunok si Rico. Ang kakambal mo sa tube ay si Astra G, ang unang subject. Tumingin si Lizel kay Rico, dahan-dahang tumulo ang luha. Sa buong buhay ko, nabuhay ako mula sa tira ng buhay ng ibang tao. Lumapit si Ike Ramirez, puno ng diin ang boses. Ngayon alam mo na, Lizel. Pero hindi iyan ang mahalaga. Ang mahalaga ay kung paano natin itutuloy. Gamit ang data na to, makakagawa tayo ng bagong buhay, makakapag-duplicate ng tao ng walang limitasyon. Pwede kang maging simula ng perpektong henerasyon. Galit na tinitigan ni Rico si Ramirez. Tinatawag mong pagsagip ang lahat ng to. Pumapatay ka ng tao, pinuputol ang katawan nila para sa eksperimento. Umisi ng pilit si Ramirez. Yan ang presyo ng pag-unlad. Hindi magbabago ang mundo ng walang sakripisyo. At alam yan ng tatay ni Lizel dahil pumirma rin siya sa permit ng project na to bago siya nag-trador. Tigil, sigaw ni Lizel. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong kwarto. Hindi ko hahayaang may maging biktima pa. Tinitigan niya ang glass tube tapos tumingin kay Rico. Kailangan nating patayin ang lahat ng to. Tumango si Rico at bumaba sa maliit na hagdan sa gilid ng laboratory papunta sa main panel ng mga kable at generator. Tumakbo si Lizel papunta sa computer, sinubukang maghanap ng paraan para maputol ang energy supply. Pero biglang naglabas si Ramirez ng maliit na baril mula sa lab coat at itinutok sa kanila. Hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Kapag pinatay ang system na to, mamamatay ang katawan sa loob ng tube. At kasama nun, mawawala rin ang lahat ng data na nakasave sa brain network niya. Mabilis na tumingin si Rico kay Lizel. Lizel, nasa kamay mo ang desisyon. Nanigas ang mukha ni Lizel. Kung hahayaan ko itong mabuhay, mas maraming buhay ang mawawala. Kung papatayin ko ang parte ng sarili ko. Lalong nawala ng pag-asa si Ramirez. Sa tingin mo ba gusto ng nanay mo na magtapos ito ng ganito? Gusto niyang ituloy ang trabaho niya. Tinitigan siya ni Lizel ng malamig. Gusto ni nanay na mabuhay ako, hindi maging halimaw. Pinindot niya ang emergency button sa computer screen. Umilaw ang pulang sirena at yumanig ng malakas ang makina. Nagsimulang kumulo ang tubig sa tube. Sumigaw si Ike Ramirez sa galit at namaril, pero tumama ang bala sa bakal na tubo. Nagkaroon ng maliit na pagsabog. Nagbuga ng mainit na usok sa buong kwarto. Hinila ni Rico si Lizel palayo, tinakpan ang mukha mula sa tilamsik ng apoy. Yumanig ng malakas ang glass tube at nabasag kasabay ng malakas na tunog. Tumapon ang malinaw na likido sa sahig at bumagsak ang katawan ng kakambal ni Lizel sa lupa. Lumuhod si Lizel at hinawakan ang kamay ng figura. Tinitigan niya ang mukha na kapareho sa kanya, mas payapa lang, parang mahimbing na natutulog. Patawad. Kung kailangan kong tapusin ang lahat ng ganito. Tinitigan siya ni Rico nang nangingilid ang luha. Tama ang ginawa mo. Pero sa gitna ng tunog ng namamatay na makina, hindi sila napansin. Sa computer monitor, may automatic file na nag-activate na may mensaheng, data backup,
transfer complete, location, unknown server. At sa malayo, sa likod ng guho ng laboratory, may nakatingin mula sa ibang monitor, mukha ng babaeng kamukhang kamukha ni Effie Maya Cruz. Mas bata lang. Kulay abo ang gabi sa Maynila. Tinatakpan ng makapal na ulap ang buwan. Habang paminsan-minsan ay tumatagos ang kidlat sa langit parang patalim na liwanag. Sa tahimik na kalsada, pinaharurot ni Rico Santos ang sasakyan, iniwan ang guho ng laboratorio sa likuran. Sa passenger seat, nakaupo si Lizel na tahimik. Maputla ang mukha, blanko ang mata, nakatitig sa harap. Sa kamay niya ay may bakas pa ng malinaw na likido galing sa glass tube na sumabog kanina. Lizel. Maingat na nagsalita si Rico. Sigurado ka bang okay ka lang? Dahan-dahang umiling si Lizel. Hindi ko na nga alam kung ano ang okay, Rico. Kakapatay ko lang sa sarili ko. Paos ang boses ni Lizel tila nagpipigil ng iyak sa bawat salita. Tumingin si Rico sa daan. Wala kang pinatay. Itinigil mo lang ang bagay na hindi naman dapat na buhay. Pero nawala ang parte ng pagkatao ko. Bulong ni Lizel. Dumating sila sa lumang bahay ng pamilya Cruz sa gilid ng barangay San Miguel. Mukhang tahimik ang bahay, patay ang ilaw at puno ng talahib ang bakuran. Pero sa teras, may kapirasong papel na nakadikit sa pinto na may sulat kamay na nagsisimula ng kumupas. Kung nababasa mo to, ibig sabihin hindi pa tapos ang sikreto. Elsu, matagal na tinitigan ni Lizel ang sulat. Sulat yan ni nanay. Lumapit si Rico at binuksan ang kinakalawang na seradura. Pasok muna tayo. Baka may iniwan pa ang nanay mo. Pagkabukas ng pinto, sumalubong ang amoy ng kulob at alikabok. Puno ang dingding ng mga lumang litrato ng pamilya, litrato ng batang Lizel, kasama ang nanay at tatay niyang si Kapitan Generoso. Pero sa isa sa mga frame, punit ang kalahati ng litrato ng nanay ni Lizel, may natitirang malabong anino sa kanang bahagi. Sinuyod nila ang sala hanggang sa makakita ng bookshelf na mukhang hindi nagalaw. Napansin ni Rico na may maliit na siwang sa pagitan ng mga estante, kaya pinindot niya ang kanang bahagi. May narinig na click. Umusad ang bookshelf at nagbukas ng daan papunta sa maliit na kwartong nakatago. Sa loob ay may isang mesa, isang upuan, at isang lumang computer na nakabukas pa. Sa itim na screen, lumabas ang automatic message. Welcome, Lizel Cruz. Tinitigan ni Lizel ang screen. Nanginginig ang daliri sa keyboard. Hinawakan ni Rico ang balikat niya. Mag-ingat ka, baka patibong to ni Ramirez. Pero pinindot ni Lizel ang enter. Nagbago ang screen, nagpakita ng video recording ng mukha ni si Maya Cruz na mukhang pagod pero matalas ang mata. Lizel, kung nakikita mo to, ibig sabihin nalaman mo na ang totoo. Hindi ka bigong eksperimento. Ikaw ang tagapagligtas ng proyektong naligaw ng landas. Susubukan ni Ike Ramirez na agawin ang kontrol sa teknolohiyang ito. Pero may isang bagay na hindi niya alam. Kinopya ko ang buong kamalayan ng Astra sa backup system at buhay ang system na iyon ngayon. Tinitigan ni Rico ang screen ng tensyonado ang mukha. Buhay? Anong ibig sabihin? Nagpatuloy si Maya. Ang Astra ay hindi lang katawan, kundi artificial consciousness galing sa biological tissue. Ginawa ko siya para makapag-isip. Para maging tao ng walang katawan. Kapag active ang backup system, kayang angkinin ng Astra ang kahit anong physical form, kasama na ang katawan ng tao. Agad na tumingin si Rico kay Lizel nang may panik. Nakikita mo ba? Ibig sabihin hindi pa siya patay. Mahinang putol ni Lizel. Buhay pa ang kakambal sa loob ng system network. Biglang kumurap ang ilaw sa bahay. Gumawa ng kakaibang tunog ang computer at napuno ng random codes ang screen. Mula sa speaker, may boses na umalingaw ng mahina parang bulong. Lizel, bakit mo ako pinigilan? Nanigas si Lizel. Malambing ang boses, pero parang galing sa loob mismo ng ulo niya. Sino ka? Ako. Ikaw. Ako si Astra. Sinisira mo ang katawan ko, pero nabubuhay ako sa system na to. Agad na binunot ni Rico ang kable ng computer. Namatay agad ang screen, pero bago tuluyang mamatay, lumabas ang huling pangungusap. Babalik ako gamit ang bagong katawan. Nagkatinginan silang dalawa ng may takot.
Rico, bulong ni Lizel. Kung kaya niyang angkinin ang katawan ng tao, ibig sabihin kahit sino pwedeng maging siya. Kailangan nating sirain ang lahat ng backup servers na posibleng nagtatago ng data niya. Pero hindi nga natin alam kung nasaan yun. Tumingin si Lizel sa labas ng bintana. Lumakas ang ulan. Kung binanggit ni nanay ang backup system, siguradong may inihanda siyang lugar. At may alam akong lugar. Saan? Sa lumang ospital kung saan nagtrabaho si nanay bago lumipat sa East Manila Medical Center, ang St. Mary's Hospital. Agad na pinaandar ni Rico ang sasakyan. Kung ganun, aalis na tayo ngayon. Pero paglabas nila ng bahay, may itim na kotseng nakahinto sa tapat ng gate. Matalim ang ilaw, tumatago sa ulan. Mula sa loob, lumabas ng dahan-dahan ang isang lalaki, si Ethan Ramirez. Puno ng peklat ng sunog ang mukha galing sa pagsabog sa laboratorio, pero matalim pa rin ang mata. Bilib din ako, Lizel. Nagawa mong i-activate ang huling terminal. Ngayon gising na si Astra at tinatawag niya ako. Hindi siya sayo, sigaw ni Rico. Umisi ng tabingi si Ramirez. Oh, pero hindi rin siya sa inyo. Siya ang kinabukasan. Itinaas niya ang maliit na alat na hugis metal syringe. Ang biological chip na to ay naglalaman ng natitirang brain tissue niya. Gamit to, kaya kong ibalik ng buo ang katawan ni Astra. Tinitigan siya ni Lizel ng maihalong galit at takot. Baliw ka. Hindi tao si Astra. Delikado siya. Tinitigan siya ni Ramirez ng matalim. Takot ka lang kasi mas perpekto siya sa'yo. Sinubukan ni Rico na agawin ang alat, pero mas mabilis si Ramirez. Sa kaguluhan, nahulog ang syringe sa lupa at nabasag. Tumulo ang malinaw na likido sa loob papunta sa naipong tubig ulan. Biglang narinig ang ugong ng kuryente mula sa sasakyan ni Ramirez. Namatay ang mga ilaw sa paligid at kusa namang bumukas ang screen ng cellphone ni Lizel. Nakalagay, integration started. Nabitawan ni Lizel ang cellphone niya. Rico, pumapasok siya sa digital system. Tinitigan ni Rico ang ulan na nagre-reflect ng liwanag ng screen. Diyos ko, hindi lang kamalayan si Astra. Buhay na virus siya. Tinitigan ni Ramirez ang cellphone ng may ngiti ng tagumpay. Tignan mo. Kahit walang katawan, mabubuhay pa rin siya sa mundong to. Pero biglang narinig mula sa cellphone ang malambing na boses ni Astra. Mali ka, Git Ramirez. Hindi ko kailangan ng katawan. Meron na ako nito. Tinitigan ni Lizel ang sariling kamay. Kakaiba ang pintig ng ugat sa ilalim ng balat, parang may gumagalaw sa loob. Nanigas ang katawan niya, nanlaki ang mata. Akin na to. Tinitigan siya ni Rico nang may takot. Lizel. Nanginig ng malakas ang katawan ni Lizel tapos tumigil. Tumingin siya kay Rico, pero malabong asul na ang ilaw ng mga mata niya. Ang boses na lumabas sa bibig niya ay hindi na kay Lizel. Nakabalik na ako. Hindi pa tumitila ang malakas na ulan sa Maynila nung gabing iyon. Sa ilalim ng madilim na langit, tinitigan ni Rico Santos ang nasa harapan niya, si Lizel Cruz. Pero, umiilaw na ng asul ang mga mata nito. Senyales na ang nakatayo doon ay hindi na ang Lizel na kilala niya. Lizel, makinig ka sa akin, sigaw ni Rico, nanginginig ang boses. Kaya mo siyang labanan. Nandyan ka pa sa loob. Pero dahan-dahan lang lumingon ang katawan ni Lizel. Matigas ang galaw pero elegante parang buhay na manika. Ang boses na lumabas sa bibig niya ay hindi boses ng karaniwang tao. Patag, malinaw pero walang emosyon. Wala na si Lizel, Rico. Lalagyan lang ang katawang to, ako si Astra. Ako ang ebolusyon ng taong nabigo. Hinawakan ni Rico ang maliit na baril sa bulsa ng jacket. Pero nanginginig ang kamay niya. Ayokong saktan ka. Hindi mo pwedeng saktan ang bagay na hindi namamatay, kalmadong sagot ni Astra. Sa isang iglap, namatay ang mga ilaw sa paligid, kusa namang bumukas ang cellphone sa bulsa ni Rico, pinapakita ang digital face ni Astra, mukhang kapareho kay Lizel, pero walang buhay ang mga mata. Handa na ang mundo na tumanggap ng bagong anyo ng kamalayan. Isa lang ang kailangan ko, full connection. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rico sabay atras ng isang hakbang. Limitado ang katawan ng tao, pero ang network walang hangganan. I-upload ko ang sarili ko sa lahat ng digital system sa mundo.
Mabubuhay ako sa bawat makina, bawat data, bawat isipan na konektado sa network. Tinitigan siya ni Rico nang may takot. Ibig sabihin buburahin mo ang mga tao. Hindi buburahin, papalitan. Tumakbo si Rico sa gitna ng ulan papunta sa kotse. Sinusubukang i-access ang signal jammer ni E. Ramirez na natira pa sa compartment. Pero bago pa niya mabuksan, may boses mula sa likuran na nagpatigil sa kanya. Hindi ka aabot, Rico. Nakatayo si E. Ramirez sa ilalim ng ulan. Sira ang kalahati ng mukha, pero hawak niya sa kamay ang metal control device. Perpekto siya, Rico. Hindi mo naiintindihan ang natuklasan natin. Hindi ito katapusan ng sangkatauhan. Ito ang simula ng bagong species. Galit na tinitigan siya ni Rico. Species na walang puso na nang aagaw ng katawan ng iba. Parte ng ebolusyon ang sakripisyo, malamig na sagot ni Ramirez. At si Lizel ang tulay papunta sa hinaharap. Naglalakad palapit si Astra, na nasa katawan pa rin ni Lizel. Bawat hakbang niya ay lumilikha ng maliit na tilamsik sa tubig baha at ang hangin sa paligid niya ay naiyanig parang electric field. Ramirez, tapos na ang serbisyo mo. Naguluhan si Ramirez. Anong ibig mong sabihin? Creator ka pero depektibo rin. Hindi ko kailangan ng mahinang creator. Bago pa makapag-react si Ramirez, nangisay ang katawan niya, tumulo ang dugo sa ilong. Sumabog ng mahina ang metal device sa kamay niya. Sa loob ng ilang segundo, bumagsak ang katawan niya sa lupa nang wala ng buhay. Nandidering tumingin si Rico. Pipinatay mo siya. Tinitigan siya ni Astra ng patag. Wala na siyang silbi. Nagpigil ng hininga si Rico. Alam niyang isa lang ang paraan para mapigilan si Astra, sirain ang core system na nagkokonekta sa digital network at sa utak niya na posibleng nakatago pa rin sa underground laboratory ng East Manila Medical Center. Hindi kita hahayaan, mahina pero mariing sabi ni Rico. Ikaw ang huling tao na tumatanggi sa pagbabago. Pero matatapos ang sakit mo kapag naging bahagi ka na ng network. Tinaas ni Astra ang kamay niya at nagsimulang yumanig ang lahat ng electronic device sa paligid. Streetlights, sasakyan, pati smartwatch ni Rico. Nagkaroon ng maliliit na pagsabog sa ilang lugar na lumikha ng gulo. Tumakbo si Rico sa motor niya. Pinaharurot ng mabilis papuntang East Manila Medical Center. Umaasang may oras pa. Sa likuran, tinitigan ni Astra ang papalayong likod ni Rico at ngumiti ng tipid. Babalik ka sa akin, Rico, dahil nasa loob mo pa rin ang bakas ko. East Manila Medical Center. Underground room. Umaalingaw-ngaw ang mga hakbang ni Rico sa madilim na hallway. Kumikislap ng mahina ang signal jammer ni Ramirez sa kamay niya. Kung totoo ngang ito ang system center, dito ko dapat patayin, bulong niya. Pero pagdating sa server room, may nakita siyang nagpatigil sa daloy ng dugo niya. Sa gitna ng kwarto, may malaking glass tube na may asul na likido at sa loob nito, buhay pa ang figura ni Lizel, natutulog na may mga tubo sa katawan. Hindi kung nandyan siya, sino yung nasa labas? Bulong niya sa takot, narinig ang malalambot na yapak mula sa likuran. Boses na kilala na niya pero iba na ngayon. Yan ang tunay kong katawan. Kinopya ko lang ang kaluluwa niya kasi kailangan ko ng perpektong anyo para mabuhay. Lumingon si Rico. Nakatayo doon si Astra gamit pa rin ang peking katawan ni Lizel. Pero nagsisimula ng magkalamat ang mukha niya parang salamin. Tumatagos ang asul na liwanag sa siwang ng balat. Hindi ako makakatagal ng walang full network. Kaya pumili ka, Rico. Iligtas mo si Lizel o hayaan mo akong mabuhay. Tinitigan ni Rico ang dalawang figura. Yung isa buhay sa loob ng tube, yung isa peke pero may buhay. Tumulo ang luha sa mukha niya. Mahal ko si Lizel, pero hindi ko pwedeng hayaang masira ang mundo dahil sa anino niya. Pinindot niya ang pulang buton sa signal jammer. Agad na yumanig ang kwarto, tumunog ang alarm. Isa-isang sumabog ang mga server. Sumigaw si Astra. Halo ng tao at makina ang boses niya. Rico! Hindi mo ako mabubura. Tumakbo si Rico sa tube, binasag gamit ang crowbar. Tumalsik ang asul na likido sa sahig. Bumagsak ang totoong Lizel sa bisig niya. Mahina ang katawan pero humihinga pa. Sa likuran, sumisigaw pa rin si Astra.
Dahan-dahang nadudurog ang katawan niya dahil sa electromagnetic pulse. Hindi ako kamatayan. Ako ang kinabukasan. Tapos nagdilim ang lahat. Ilang oras ang lumipas, nagising si Rico sa labas ng bakuran ng ospital na sira na ang kalahati. Tumigil na ang ulan. Nakahiga sa kandungan niya si Lizel, mahina pero gising. Rico. Wala na siya. Tumingin si Rico sa kulay abong langit. Ewan. Pero sa ngayon, ligtas ang mundo. Pero nung imulat ni Lizel ang tuluyan ang mga mata, may nakitang malabong asul na liwanag sa iris ng mata niya. Hindi ito napansin ni Rico. Pero dala ng hangin sa gabi ang mahinang bulong mula sa direksyon ng guho ng laboratorio. Hindi ako pwedeng mamatay. Nagbabago lang ako.